Maayong gabi, mga igala. Niini nga kagabion, niabot na gyud kita sa takna nga diin hapit nang matapos ang atong series ning tibuok nga semana. Ug akong handom nga niining pinasahi nga adlaw, ikaw makahimo sa paghunong, sa pagbiya sa imong mga buluhaton, ug mag-uban kita sa atong pagtuon niining kagabion. Atong pagatunan, ug angay tang mupili, blessing or curse. Now, kinahanglan kang mupili. Dili pwede duha. Panalangin o tunglo. You need to pick one. Sa di pa ta, magpadayon, gihangyo ko ikaw sa pagduko alang sa pagampo. Labing nga manang Diyos, among gibati nga niining kagabion, gikinahanglan kaming mupili. Sa panalangin o sa tunglo. O sa among pagtuon. Tultuli kami sa dalan, aron among makabot ang kadaugan nga kining mga kabataan nga imong gipahulam sa matag pamilya, madala diha sa kalangitan, dili sa kalaglagan. Salamat nga ikaw magadungog o magauban sa among pagtuon sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta, igsoon. Now, blessing or curse, pick one. Now, blessings. Unsa man ning mga panalangin? Moingon ba ka igsuon nga kani usa ka panalangin kung makabaton ka og maayong paglawas, no? Healthy nga panglawas, wala kay sakit, wala kay dala nga mga balatian, no? Makonsider ba nimo ni nga panalangin? O react daw ta gamay kay para ma-exercise pud ato mga tudlo. Tulpo ka ang like or heart nga inyong makita diha kay para pud ma-exercise ta. Nganuman, panalangin ba kini? Now ang ikaduha, kung naa kay sapi, naa kay kwarta, panalangin ba? Moingon siguro nga panalangin no, kay kung wa na tay kwarta, alburuto namang utok nito. No, samot nang magpatubil ka nga ang atong tubil karon perting mahala, pasar permi, no? Mahal kayo kung na kay sapi makaingon kag panalangin gyud na pastor. How about this one? Uy, giregaluhan ka og usa ka sakyanan. Wala kay balay ronon, giregalo kanimo. Panalangin o dili? Dagan siguro mo ingon nga panalangin na. Moingon po uban nga dili siguro kay mahal mang tubil ron. No, it's your choice. Panalangin o dili. Now, how about this one? Kung makatapos ka sa imong pagtungha, sa imong pagskwela, makahuman ka, panalangin o dili? I think all of us will agree nga kini panalangin. Og dakong panalangin usab kung kumpleto ang imong pamilya. Kung kamong tanan naghiusa diha sa pagpangalagad, kung kamong tanan nagbaton og respeto og panaghigugmaay. That's blessing. And I think kining tanan panalangin. Kung nagtuo ko nga most of you will agree with me. Niabot sa takna nga ang mga Israelinhon giingnan sa Dios niini nga mga pamulong. Mangutan ako, panalangin ba kini? Atong sutaon. Deuteronomio 11:22-23. Nagaingon, for if you will be careful to do all this commandment that I command you to do, kung tumanon ninyo pag-ayo kini, no? Unsay giingon, versikulo 23, then the Lord will drive out, papahawaon, abugon, kukining tanan nga mga kanasuran, ug tanawa. You will dispossess nations. Kung unsay naa nila, mainyuhan na. Ang ilang gitamnan nga parasan, kamunay mo harvest. Ayahay no? Mangutan ako. Panalangin ba kini? I believe you will say, sa panahon sa mga Israelinhon, pagsulod nila sa Kanaan, makaingon yung panalangin. Imagine, mupuyo kas balay nga wala ni mo gipanday. Mo harvest ka sa garden or farm, nga dili ikaw ang nagpugas. Usa kadakong panalangin. Ugon sa pagigiingon sa Dios. Siya ang mupahawa kanila. Mo'y muabog kanila. Therefore, usa kini ka panalangin, especially in their time. And God promised this to them. Pero, makasusubo. Kay pagligid sa kapanahunan, unsa may nahitabo? Ang maghuhukom 2:20-22, nagsulti o nagsugyot ka nato sa sakit nga kamatuoran. Mao kini.
Because these people have transgressed my covenant. Unsay giingon, tungod kay gilapas ni ini nga mga katawhan ang among gikasabutan, versikulo 21, I will no longer drive out. Uy, gibawi sa Dios iyang saad. Niingon na sag, dili ko na sila papahawaon. Dili ko na sila abugon. Ug unsa pa diha? 22 nag-ingon, in order to test Israel by them. Mayroon siguro unfair man ka, Lord. Saad ba kang mo ng abugon? Nya karon ibilin nimo ang uban? Ngano man? Imo ra da iming sulayan, testingan. Unsa di ay ang nahitabo sa Israel? What happened to Israel? My friends, atong tanawon, ang maghuhukom dos Jis. Atras lang tagamay. Earlier atong gibasa, versikulo 20 padulong 23. Karon ang versikulo 10. Unsa di ay ang rason? Nganong dili na papahawaon sa Dios kini nga mga kanasuran. Nag-ingon, and all that generation also were gathered to their fathers. Sa panahon nga nangamatay na kini nga henerasyon, bag-o na nga generation, and there arose another generation. Buot pasabot, namatay ng apuhan sa tuhod, apuhan sa kuko, tanang apuhan nga namahulay na, karon napuli na ang new generation. Mayan siguro tag Gen Z na. Oh, bago na nga generation. And this arose another generation after them who did not know the Lord. Ouch. Ingon pa ni Pastor Steve Riley, ouch. If you cannot say amen, you may say ouch. Ouch ni. Nga naman, wala na sila kaila sa Diyos. Or the work that He had done for Israel. Wala na sila nasayod nga mitabok day ang Israel sa dakong dagat, mitabok sa sapa, nagpagula og tubig ang Dios gikan sa usa ka bato, gipakaon sila sa pila ka mga katuigan gamit ang mana. Wala sila nasayod niini. Nawala sa ilahang panguna-una mga igsoon. Buot pasabot. Israel failed to raise a faithful generation. Pag-abot sa langit, moingon sigurong apuhan, Day, hain man ang akong mga apo. Moingon dayon ang anak. Sorry ma, wa nako sila napadako nga nasayod sila sa Dios. Sakit no? Israel failed to raise a faithful generation. Napakyas ang Israel sa pagpadako og matinud-anon nga mga kabataan. Buot pasabot, mauni ang rason nga nung mingon ng Diyos, di na nako papahawaon. Magbilin ta kay para sulayan ta ni sila. Now, ang pamilya sa Israel, ang pamilya nato mga igsuon, mo'y target sa kaaway. Ang target, ang sentro sa atake sa kaaway, ang atong matag pamilya. Maunang sa Israel mismo, ang atake sa kaaway, pamilya. Ato ganito naon. Ang unang pagpatay diha nga na-record sa Biblia, nahitabo between brothers, mga igsuon. Magsuon. Gipatay sa magulang ang manghod. Ang target sa kaaway, pamilya. Namatay ang manghod. Sakit kaayo, imagine nga ang nagpatay, igsuon ra. Now, that's family. Now, unsa ang sunod? Tanawa ang hulagway. Unsa imong tagna, unsa ni nga event sa Biblia, kinsa ni nga mga characters na ibabaye nagtindog nga murag kaning statua, uni ang iyang mga anak baka ni o iyang bana naglakaw nga way lingi ay, kinsa man ni? Si Lot. Kabalo mo unsa nahitabo sa pagkalagyo ni Lot ug uban niyang duha ka anak, huna-huna sa iyang mga anak gawa naman siguro yung mga tawo sa kalibutan. Unsa ka namang pagdaghan ani? Gihubog sa mga anak ang ilang amahan. Og niyan ng takna nagpagamit sila sa ilang amahan. Nanganak ni sila. Kabalo mo kinsay anak? The Moabites and the Ammonites. Ben-Amin, ang anak aning manghod nga kaning igsuon. Ang target sa kaaway, pamilya. Kinsa? Si Lot o iyang mga kabataan. Tanawan ninyo igsuon. Pamilya gihapon ni. Ang target sa kaaway nga magunob atong pamilya.
Na iyo sa kaulitawo, dakog lawas, kusgan ang atong tanaw niya, tanawang hulagway. Taas ubuhok, kunya nasa babae nga, kaduding-duding. Kinsa man ni? Mao kini si Samson. We know the story. Giingnan si Samson sa ngamahan o ginahan nga, dong, diri lang sa hikrodim nga federasyon pangita o dalangka, tambong og federasyon kay nay dalaga dito mga gwapa. Mga ambungan, dahi, dito lang sa federasyon sa Cagayan, ambot sa ning federasyon uban diri, dito lang sa federasyon Bukidnon, pangita dito kay, mahin sila kay parihar man nato. Nya si Samson kay gusto mangyud mutilaw og lahi nga putahe. Naminyo siya, or ingnon pa nato, iyahang gitrato ang usa ka babayi nga mao po hinungdan sa iyang kapilian. The target of the enemy is family. Unsay nahitabo kang Samson? Nasayang iyang kinabuhi. Do, nagmadaogon siya, kaya ningon ang Biblia, mas daghan pa siyang napatay atong panahon nga iyahang gunom to ilahang tapukan kaysa sa buhi pa siya. However, my point is, ang sentro sa atake sa kaaway, pamilya. Tanaw ang kalibutan karon. Dawato na sa kalibutan nga ang usakab groom tulo kabuk ang bride. Ambot kung tinuod ba ni or salida ra ba ni? But if you look in the internet, gakahitabo ni. Ang uban, manguyab, pitindighan na. Amayon siguro man nga, collect and select man na, pastor. Sige, ino na itong madawat ra, pero makasakit ba mo kasing-kasing, timanin na. Pero, tanawa, maminyo, dinaghan. Iyon ang Biblia, isa raman. Napay, ambot kung katawanan ba ni unsa, ang uban naminyog rice cooker, naminyog cellphone, basin na naminyog baka, unsa ba? Muna ning gitudlo sa kalibutan. The enemy is trying to ruin the institution there at Eden, which is family, which is marriage. Ang sentro sa atake sa kaaway, pamilya. Ngani ang uban, nagsulod-sulod na, bisag wa pa'y lisensya. Ingon din ang uban, sir, kinahanglan mo na i-test drive. Kumayo ba mudagan, kay basin gubaon ang makina. Now, premarital sex is happening in our time today. Ang pagpakigilawas-gawas sa kaminyoon, mga igsoon. Extramarital affairs, gakahitabo. And, let me tell you, ang atakis kaaway pamilya. Gunubon pa niya, na niya bisagwa pa na purma ang pamilya. Patisting-tisting na. Now, may nga uban nga, kompleto man mi pastor, dili man na isyu sa mo kay nalikaya na mo na nga mga problema. Naalagi pamilya, pero mag-ubag kaon, murag dili silingan, murag dili parinti, nga naman, iya gadget. Ang isa nagdula, ang isa nagtrabaho, ang isa inani, wala na banding, gibulag na sa gadget. The enemy is trying his best. Nga dauton ang unsa? Pamilya. I hope my point is clear. That the target of Satan is the family. Sumangutan ako igsuon. Unsa kahugot ang pagtuo sa imong pamilya. Now, this is where the point. No? This is when the point that we need to choose. Tanawa. Ang Deuteronomio 11:26-28. Nag-ingon. Busa karon, pamati, papilion ko kamo karon sa panalangin o sa tunglo. Papilion di ay. Panalanginan ko kamo kun mutuman kamo. If you look, verse 27, if you obey, I will bless you. Versikulo 28, if you do not obey, I will curse you. It's a choice, my friends. Kinahanglan kang mupili amahan, inahan, anak. Panalangin or tunglo. Angay tang manghinuklog. Kaya ngano, dili kini kakumidyahan igsoon. Now, there are some churches nga gi-share ko ni ang parts of this sermon. And I hope that tonight, you will try to consider. Kitang tanan mo ingon, panalangin yun among pilion, pastor. Dili yun niya ng tunglo, pastor. Panalangin yun. Yes, all of us will choose. But, unsaon man. Unsaon na itong kasiguro, nga itong mapili, ang atong madawat, ang panalangin. Now, there are two answers. Through a question. What and how? What and how? Atong lilion. Unsa ang giingon sa Biblia, aron ato yung masiguro ang panalangin. Now let's see.
Sa Deuteronomy 11:22 nag-ingon, "For if you will be careful to do all this command," this answers the question, what? Unsa may atong buhaton? Do all this command. Unsa giingon sa Biblia? No? Do all this command that I command you to do, loving the Lord your God, walk in all His ways, and holding fast to Him. This is the what? Sayon naman. Unsa man? Buhata ang kasuguan sa Dios. Now, maybe the challenge is the how. Unsaon man ako nga akong matuman? If you look closely, sumpay lang ni sa bersikulo. Bersikulo 19 ug 20 nagingon, "You shall teach them diligently to your children." For me, when is the time? The scheduled time nga makatudlo ta sa atong mga kabataan. That's worship time. Buntag o gabi. That's worship time. Ang padayon, "And shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise." Kung magbaklay ka, kung maglingkod ka, sa panahon nga mubakod ka, sa panahon nga makikistorya ta, unsay giingon, ato ning itudlo. For me, this is lifestyle. In all angles of my life, I am showing, I am demonstrating. While I'm teaching is very clear, no? Mo ni nay, mo ni ang pwede day, mo ni giingon sa Biblia. But modeling and demonstrating is a different picture. Nga naman, atong ginapakita kanila. Nagingon ang versikulo 20, "You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." Giyon sa manig sabot sa Israel. We have this mezuzah. Unsa man ning mezuzah? Kung sa ato pa karon murag habak-habak baka ni wa man ko kakita gudon sa habak. Ang ginabuhat nila naay gamayng sudlanan unya naay gilukot didto nga bersikulo gikan sa Biblia. Di ko ganahan mo gamit og term nga gilikit kay lahi ang musulod sa nauna sa mga tao. Gilukot ang bersikulo gibutang diha unya gipilit sa ilahang mga pultahan. Nganuman kinahanglan gyud daw sa doorpost. Ang akong punto niini nga kagabion mga igsoon. We need to consider unsaon pagtudlo. How about in the present time? Kung mo nilang gibuhat kaniadto, how about in the present time? Unsaon man ako pagtudlo? Unsaon man ako pagdemonstrate ang gitudlo sa Dios? I would like to challenge you, or I would like to make a dare. No, hapit naman yun ni, and matapos ang atong series, and we need to take an action. So there are 3 commitments nga akong ihangyo kaninyo na ining kagabion. It's for you to choose because it's either blessing or curse. You need to pick one. Now, 3 commitments. Una, we need to model worship practices. Atong i-demonstrate unsaon maning worship. Unsay kinaiya during worship. Ikaduha, we need to demonstrate the Adventist lifestyle. Should I say, the biblical lifestyle. And the last one, commitment in prayer. Can you do this, my friends? Mga higala, mga ginikanan, kaya ba nimo ning buhaton? Kaya ang giingon pa, we need to model, we need to demonstrate to our children, to our families, to our church members, ang sakto o madawat nga worship practice, ang biblical nga lifestyle, o ang commitment sa pagampo. Atong sutaon ng Biblia, unsay giingon? Ang Salmo 1:2 nagingon, "Bulahan siya, kinsa man ni. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Ang gurutan nakig-uban nila, no? Now, but whose delight is in the law of the Lord. Unsay giingon? Bulahan tong tao nga wa nag-uban ani nga mga pundok, ani nga mga grupo. Nganuman, tungod kay sila, their delight is in the law of the Lord. Ilang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Dios. And who meditates on His law day and night. I'm trying to tell you nga ang worship sa atong matag pamilya mao kini. Buntag o gabi. Even me. This message is for me as well. Tungod sa kabisi usahay ang atong worship pagkagabi. Oh, guilty ko ani.
Mag-worship sa mga kabataan, magbasag story, pag-ending, gawa na lang, kaning kurusis na lang, duka na kayo. Kunya ang mga bata, tatay, more story tatay, magdala pag libro ning manghod, tatay, story pa tatay. Sunod na. Dali-dali una. Kumusta man atong worship sa atong matag pamilya? Basin mauna pa si ang probinsyano. Basin mauna pa ang TV Patrol. Basin mauna pa ang telebisyon. Or kung buntag, basin mauna pa si unang hirit. Napabay unang hirit ron? Ano mo gumita tanaw TV? No? Basin mauna pa ang kanding. Ito guys, anong kanding? Pagbalik ay day. Apikin naman sa oras. Iya na lang tagampo. Kumusta ang worship? Ato bang namodelo sa atong kabataan o kung unsa gyud ang worship? Mga kaigsunan, ingnon ko kamo. Sama sa akong giingon, may aging mga kagabion, nagdako mi sa merkado. O ang akong pamilya, namuhunan lang yun sa merkado og 2,000 pesos. Pagkagamay nga puhunan, gipanday-panday pa sa akong papa ang mga sira kay para di makawatan, nya gamay ra kay display, mahadlok makawatan, so gipandayan sa akong papa og kahoy, unsa ba diha. Unya, sugod na mig pamaligya. Ang problema kay sa Bukidnon, I'm referring to Aglayan Market, ang dugok sa mga mamalitay buntag sayo. Kung mangabli, I remember there are times nga mangablig sayo akong mamagpapa alas 4, I think na time nga alas 3. Na time nga nagbaklay pud mi sa akong ate, gagmay kay mi. Baklay mi padulong sa merkado, nganuman didto mi mamahaw. Kadugayan, ako ma-remember, murka isa ra gid nga time nga nagsayo mi og apas sa akong ginikanan. Ningon akong mama, mag-worship kita. Nganuman. Bisan pagtibok adlaw ta, panington magtrabaho. Bisan pagdutan nato ang atong pagpanarbaho, kung di ta panalanginan sa Ginoo, di ginato makabot ang panalangin. Ang atong gusto nga income, manglabay ratanan, ngayon sa akong mama, mag-worship ta. Dili na to sayuhon, mag-alas 4, unya ang bata, murag namin og rock music, headbang ba? Ay, mag-worship. Katulgon. Unsa man ang ingon sa akong mama, mga alas 5 na may kapin mag-worship. Kanang pagpukaw, makamata na gid ang bata, nganuman. Unsa ba ilang masabtan? I remember my mother saying, bisan pag mangabli tag 3-4 lang ka oras. Kung panalangin ng tas Ginoo, kanang 3-4 ka oras, ihatag niya ang panalangin nga pangtibok adlaw. Amen mga igsoon. Do you have that faith? And I admire the faith of my mother and my father. Pagkahapon, maingon po ako papa nga, di po maayo nga madugay taog pagpanirado. Kaya nga no, uso ang tulis anong panahon na. Soon sa'y nahitabo igsoon. Manirado may wapa po ngit-ngit. Gamay income pero sayo kay manirado. Igsoon, sayo kay manirado. Baklay na may pauli, na may sikad sa una, kanang pagpaandar bitaw ni mo, marag kaning baruto nga, hunat-hunat yung kaglabnot. Uli din mis among balay, pero ingnon ko kamo, kaming tulo ka magsuon, migraduar sa atong mga institusyon. Kaming tulo ka magsuon. I remember just 1 year ako nakaskwela, grade 2, nakaskwela ko sa pampubliko nga eskwelahan. Gipanalanginan sa Diyos. Mga igsoon. Nganuman, I see the progress. Gamay raman among tindahan, pero ingnon ko kamo, bisag unsay bitbiton sa akong inahan, mahalin man. Magluto man may supaw, spaghetti, bukayo, pulburon, isuroy. Kami sa akong magulang, magsuroy may og fruit salad. Bugnaw pero init pa. No? Baligyan mo sa una. Mapanalanginan man. May graduar kaming tanan. Inubanan pagpanalangin sa Ginoo. Unahon na to ang Diyos, maigsoon. Day and night ang atong worship. Ayaw kumpiyansahi ang panalangin nga dala sa worship, mga igsoon. Never underestimate. Karon akong gisgutan is family worship. I'm not talking about your personal time with God. That's a different story. Kinahanglan ta mag-worship. Day and night. I would like to make a dare. Parents, let's challenge the Lord. Seek ye first the kingdom of God. Let's challenge the Lord. Lord, ningon man kaani, ako ning tuhan. Pag di ni matuman, I blame you. Ngano man? Wala man. Now, day and night, let's have worship. Unsay giingon ni Sister White, Desire Wages, page 69. The Lord had directed that even from babyhood, sa gamay pa, the children should be taught of His goodness and His greatness. Buot pasabot, sa gagmay pa, tudloi sila sa mga sugilanon sa Biblia.
Tuluoy sila sa kamaayo o ka-great, no? Sa atong Dios. Now, especially as revealed in His law and shown in the history of Israel. Ano sa paigingon? Song and prayer and lessons from the scriptures. Basin mauna nato si Coco Melon. Basin mauna nato si Baby Shark. Ang akong 2 years old, moingon tatay, tanaw, dudot. Siya nagdudot? Baby Shark di ay. Basin mauna nato ning tudlo. Mga igsoon. Maulahi ang atong mga pinatik. Babyhood is the time to show. And ako makatestify ko nga samtang bata pa ato na bitong patanaw na ani nga mga hulagway, kani nga mga libro, ang bata ilang makuha, maabsorb ang morals, ang values sa matag sugilanon. So mga ginikanan, sama ni ini nga pamilya sa atong Mindanao Mission Academy nga parents, no? Atong padakon ang atong kabataan nga mahinadlokon sa Dios. Kumusta man, igsoon, ang atong worships pamilya? I hope we model, we demonstrate to our children. Tanawa, Christian parents have a moral obligation. Aduna tay obligasyon, responsibilidad to provide a biblical model of Christ. And the church by their Savior. The marriage relationship is an analogy of Christ's relationship with the church. Importante day kayo that we model relationship and we model Christ to our children. Mangutan ako, gatambong pabata sa mga federation. Gatambong pabata sa mga asosasyon. Ay nak, ang federation nak, dili covered court, mangitom ka nak. Ayaw lagdula nak. Or, di na natupugso na itong mga anak. Ma, di ko ganahan dito ma, kay mag-tent-tent ma. Uy, mangatol ko ma, itchi kaayo ma. Itchi kaayo ma. Ma, di ko ganahan mo tambong ma, kay ang sudan mamonggos, pansit, babagag, bulad. No? Butangag una sa ginamos. Ma, luod man ang sudan ma, dili ko mo adto ma. Dili ako sa balay ma. Sabado lang ko mo adto ma ha. Unya, di pagid humanon tibok adlaw. Human sa wali, muli na dayon. Kumusta man? Are we still joining congresses? Nakita ba sa mga kabataan kung unsa di ay ang kinabuhi nga Adventista? Are we showing it to them? Are we modeling even our Sabbath worship? Kumusta man? Nakita ba sa atong kabataan kung unsa ta magsimba mga igsoon? Sa among balay, no? Among balay manggod, natuan rag isa ka balay, simbahan na dayon. So mayon akong papa, John, ablihi ang simbahan. So ako'y mo abli simbahan. Pag kinahanglan siligan gamay, siligan, ipatindog ang mga bangko, ako'y tig-abli sa simbahan. Nagsimba mi midweek, kami raman. Akong papa, akong mamanganuan, ang ubang membro sa among iglesia, lagyo pa ba? Nya, di na tumabasol kay distansya pa man. May man mi mo baklay ra. So, ang ending, murami ka worship. Usahay na si pastor, usahay si pastor, tuwa sa lahi po nga simbahan. Kami ra. Niingon kong papa nga pa. Di na lang tamag aning simbahan. Mag-midweek, mag-whisper kay gamay po ko aning time, I think high school. Moram gyapon may pang mag-worship tas balay. I remember the line of my father. Niingon siya nga kung dili ta magsimba midweek, dili ta magsimba whisper, makabalo pa kaha mo nga magsimba di ay tani anang mga panahon. Pag-abot sa simbahan, giingon po niya, mga ginikanan, mga kaigsunan, kung di ta magsimbag midweek, kung di ta magsimbag whisper, masayod baka ni sila ngating simba dae po ni nato. Kumusta man, ato bang ginatilok ang tibuok adlaw ang igpapahulay or maglumba tasong anak ug muuli sa atong mga panimalay, wala na iway. Yes, we may say, Pastor, pwede mo ko magsimba sulod sa akong panimalay. But I would like to tell you, unsay nakita sa atong mga kabataan. One time, I remember, nag-officers convention dito sa Bagong Taas. Unya, ang officers convention, whole day man na naman ang commitment pagkahapon. Nya, ang akong papa, opisyalis man, akong mama, opisyalis po, naghulat may nga mahuman yun ang program. Nya, kaning gagmay patang, pa, uli na tapa, kay mo uli na tapa. Uli na tapa, mag-unsa pa munta diri pa. Ningon ng papa, mag-unsa makasbalay nga, sa padruman ron. O man tayo lang buhaton. So, nagpadayon may, gamugtok na ko, nakasabaan ko ikson. Nga nung gusto ko mo dali og uli, kaysa una, sa gagmay pa mi, muli tag sayo kay magkuha na, once upon a time na.
Naaday tumong lahi mga igsoon. Are we modeling to our children that Sabbath worship is from morning till afternoon? It's a whole day celebration. Are we modeling it to them? Or basin pag uli sa balay, una patang muon sa mga telebisyon, mutan-aw it bulaga o it showtime. Igsoon, are we modeling how to live an Adventist life sa atong mga kabataan? During sa pahina, ato ba silang ginabitad padulong sa pahina, tambong diri, pawa ko'y trabaho diya, pagtadtad og lamas, nganuman. Are we teaching them to love the activities of the church? Are we allowing them to join campings? Nganuman, they need to love the church. Kung di nato sila i-expose, wala sila experience, pag sila po'y maginikanan, ayaw nag-apel dito na, kainit man na. Ayaw nag-apel na, pahina, wag matabang dito. Bring them to the church. Let them join the activities. Why? We need to model it to our children. Are we the ones modeling how to dress properly? Are we the ones choosing the right music for our children? Usa ka hagit mga igsoon. We need to model worship practices. We need to model how to live an Adventist life. Urbasin kita pa'y unang mangnikas during sa mga Bible drill ug song drill sa atong mga iglesia. Model it to your children. Kumusta igsoon? Are we modeling it? Now, nagaingon. This is about prayer commitment. Unsa igiingon ni Samuel sa iyang commitment sa pagampo diha sa Israel? Moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. And I will instruct you in the good and the right way. Sa panahon nagpilig hari ang Israel, kabulumon sa inahitabo, naingon si Samuel, sa akong kabahin, ingon siya, nagampo gayud ako kanunay sa Ginoo alang kaninyo. Kay kung dili ko ni himuon, makasala ako sa Dios. Samuel considers it sin if he stops praying for his brethren. Let's have a commitment in prayer. Start now. Commitment in worship. Commitment in living an Adventist life. Commitment in prayer. This is also the commitment of our schools. We introduce prayer to them. We introduce to them unsaon pagampo, how to pray with a group, how to pray individually. We have this culture of prayer nga naman. We need to model it to them. Unsa day gingon sa Biblia? Children are a heritage from the Lord. Offspring a reward from Him. Ang mga anak, ang mga kabataan, panalangin gikan sa Ginoo. Mga tanak ko igsoon, have you taught your children how to love God? Ato ba silang gitudluan? Gidala ba nato sila sa tiilan sa Dios? And you need to pick one. Nga naman, I set before you today, blessing if you obey, curse if you will not obey. Pick one, my friends. Pick one. You need to choose panalangin or tunglo. Pag-abot sa langit, igsuon, dili na to babasol ang Diyos. Lord, wa man ka nagsaba nga makapili da ko. God is telling us tonight, it's blessing or curse. Depende kung ansa atong buhaton igsuon. So I tell you, all of us wants blessing. Kay para pag-abot sa langit, may tag, Lord, thank you. You gave me an option and I choose you. Sa atong mga kabataan, we need to pick one. Blessing or curse. Nga naman, basin kita ang gabitad padulong sa kalaglagan sa atong mga kabataan. Or basin kita ang gatuboy sa atong kabataan haduol sa tiilan sa Dios. Sakit nga pag-abot sa langit, moingon ang akong papa, moingon ang akong lolo ug lola, Jun, asa imong mga anak? Surilo, tunglo ang akong napili. Pag-abot sa langit, sakit pamalandungon, kung una ko mopahulay diha sa kamatayon. Pagsaka dito ang ako makita, ang akong duha ka mga babayi, nga mga kabataan. Mangutana ko, day, wala mo namin niyo. No? Kay kitang tanan, dalon matas langit. Wa may mag-una nato dito. Pag-abot sa langit, makita nato atong mga igsuon, makita nato may pahulay nato ang mga kapamilya. Pag-abot dito ni Hadasa ug ni Kumi, asa man inyong pamilya? Wa mo nang ngamin niyo.
Mayon sila, naminyo man tay, pero dili panalangin ang akong napili. Sipyat. Igsuon. Let's enjoy heaven. And you have the choice tonight. You have the option to choose. So, blessing or curse. Nga naman, kung masipyat as pagpili, our child might be one of those hell-bound children. I hope dili. Ano man, sure ang langit kung mopili ta sa panalangin. Let me pray for you. Labi nga man ang Diyos, niini nga kagapiyon. Adunay kamatuuran nga angay na mong hinuklugan. Gikinahanglan kaming mupili sa panalangin or tunglo amahan. O kung masipyat kami, sakit na pag-abot diha sa kalangitan, kulang ang among inanak, kulang ang among kabataan. Busa niini nga kagabion. Teach us to choose blessing than curse. Help us to choose, Lord, and to model what is right way of worship, what is the right way of living an Adventist life, a biblical life, and help us to be committed in prayer. I surrender these families to you, Lord. Base ng uban kanila, first time makadungog ni ini nga mensahe. Hinaot o Diyos, nga nining kagabiyon, mupili sila sa pili sa panalangin nga imong gitagana. O hinaot, na adunay kabag-uhan sa among pamilya. O hinaot, ikaw magapanalangin, kanamo nining kagabiyon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.